Ito naman yung akin. So, nilagyan ko siya ng pang ano sa araw. Kasi itong pwesto ko, sobrang tirik na tirik yung araw. Kaya nilagyan ko siya ng ganito. Ang ginamit natin na pang ano, pang stand is yung PE hose. Kasi na-bend siya. Tapos matibay. Tapos ang akin is puro okra lang. Kasi nga, may work ako. Hindi ako masyadong nakakapunta para magdilig. Kaya ang okra kasi is gustong gusto niya yung init. Gustong gusto niya mainit at okay lang kahit na hindi mo siya lagi nadidiligan. Basta kada week is nadidiligan mo siya. Okay lang sa kanya. Hindi siya agad nagtatampo o nagwi-wilt. Hindi siya nagwi-wilt agad. Kaya okay siya itanim sa mga mainit. Yan. Tapos itong hose. Yan. Tapos meron tayong galon dito. Para kung sakali magadilig. May source siya ng tubig kahit patak-patak lang. Aabot siya ng hanggang kinabukasan. Ilang hours siya bago maubos. So kahit di tayo nakakapunta kahit 2 araw. Nakakakuha pa rin siya ng tubig kahit patak-patak lang. Yan. Ito naman yung mga na-late mag-laboratory. So late din yung grades nila. Yan. Iba-iba klase ng paraan ng pag-mulching. Ayan, ikot-ikot niya yung tawag dito. Yan, ito. Ikot-ikot niya yan para halimbawa pag lumaki na yung lettuce is hindi siya kalat. At makatayo pa rin. Yan. Tapos ito nakikita nyo, puro butas-butas siya kasi nga may mga nakikita akong caterpillar. Kinakain niya yung mga leaves ng okra natin. Kasi mga tipaklong din. Isa rin yung peste sa pananim. Gagaya ito, malaki na yun sa kanya. Pero may mga yan. Dahil sa caterpillar and tipaklong. Yan. Tapos yung sa akin naman, punong-puno siya ng aphids. Kasi nga yung merong punla ng ants sa lupa ko. Ito ang sabi kong peste. Yan. Ayun yung reason kung bakit nagkakaroon ng butas-butas itong mga caterpillar. Yan, kadiri. Kaya nagkakaroon siya ng butas-butas. Kinakain niya yung mga dahon. Kaya dapat tinatanggal natin yan. Ito pwede na ito i-lettuce. Pwede na ito i-sandwich. So, lalaki.